Mga katanungan, sasagutin, mga alalahanin, lilinawin ito ang programang tulay nyo sa serbisyo publiko. Ako po ang inyong kapatid Cheryl Cosim, sagot kita. At napapakinggan nyo po kami sa 92.3 Radio 5 True FM. Dito tayo sa totoo. At live din po tayo sa Facebook page, of course, ng True FM. Please do follow us on Facebook. Kamusta po ang inyong Lunes, mga kapatid? Nagkasana naman kasi ng transport strike ang ilang grupo ng jeepney drivers. Yan po ay laban pa rin sa consolidation o mandatory na pag-anib po sa kooperatiba para sa PUV modernization. Kabilang sa mga nagtigil pasada ang grupong Manibela at Piston. Magtatagal daw ang kanilang transport strike sa iba't ibang bahagi ng bansa hanggang bukas po iyan. Kumpiyansa ang mga otoridad na hindi nito mapaparalisa ang transport system. Kanya-kanyang deploy naman ng mga dagdag na sasakyan ang mga LGU kung sakaling kailanganin. Pag-usapan po natin yan maya-maya lamang. Makakasama din po natin ang Manibela at Land Transportation Franchising and Regulatory Board or LTFRB mamaya po sa susunod na bahagi po ng ating programa. Ang ating question of the day, kumusta ang inyong commute ngayong araw? Nagka-problema ba kayo? Nahirapan pa kayong sumakay? Or parang, the usual Monday lamang po ang inyong na-experience today? Kung may gusto po kayong i-share or gusto pong idulog sa amin, mamaya po sa LTFRB or sa Manibela, maaari po kayong mag-post sa ating live stream at babasahin po natin yan isa-isa, or maaari po kayong tumawag sa ating tanungan hotlines sa 8631-5788 or sa 8631-6674. At bago po natin simulan ang ating discussion dun nga po sa transport strike today, pumunta muna po tayo sa ating segment na Pinoy Connect. At dito po pag-uusapan natin ang lagay ng mga OFW at mga programa at serbisyo para sa kanila. And at this point, makakasama po natin sa linya ng telepono Foreign Affairs Undersecretary Eduardo De Vega. Magandang hapon po sa inyo, Yusek De Vega, si Cheryl Cosim po. Magandang hapon po. Magandang hapon. Apo, Yusek, kukumustahin po natin, hingi po kami ng update ukol po dito sa ating Pinoy seafarers na na-hijack, yung barkong na-hijack po dyan sa Strait of Hormuz. Ano po ang update sa kanila? Well, ayon po to sa Department of Migrant Workers, sila yung nagkikipag-ugnayan sa local managing agency. Tapos sa DFA kami yung sa pamahalaan ng Iran, Well, may apat, tas kausap na nila yung mga pamilya dito. The Filipino crew are safe and sound doing normal duties daw, Ginagawa healthy, nakakakain naman. At sinabihan daw ng mga Iranian, lahat ng mga pinuling crewmen, hindi lang mga Pilipino, na makakabalik na sa kanilang mga bansa. They will be safe, they will go home soon. So sana matupad nila itong pangako nila. At basehan naman sa experience natin sa dating barko na kinuha na nila, pinalaya rin naman yung mga Pilipinos doon. Opo. So may tuturing po ba natin silang hostage, Yusek? At may hinihingi bang kondisyon ang gobyerno po ng Iran bago sila mapalaya? Wala po kasi ang hindi po tutulad yung sa Houthi, sa Yemen, meron pa tayong 17 na hostage yun. Dahil talagang political message yun. Gusto sabi ng Houthi, papakawalan lang namin yung mga tripulante, yung barko, pag matapos na yung gera sa Israel. Yung between Gaza at sa Palestinian at sa mga Israeli. Dito, wala naman sinasabi Iran dyan. Maaring ba gusto lang nila pakita ng mensahe dahil baka kanila itong barko may link sa Israel. Pero ang experience namin, hindi na sinasaktan mga kababayan natin. So, wala silang hinihinging ransom or anything like that. Yung dati mga Pilipino nakauwi dahil sinubstitute sila ng ibang mga tripulante ngayon sa ibang bansa. So, tingnan natin, hinihintay pa natin yung pagkikipagpanayam ng ating ambassador doon sa Ministry of Foreign Affairs.
Ang mahalaga po ay at least alam po natin na maayos yung kanilang sitwasyon. Nagkaroon po ba tayo ng pagkakataon na diretso na po silang makausap? Wala pa po pero well, we can be optimistic kasi dati nung kinuha rin ng Iranian yung barko, nakausap na sa lalong madaling panahon ng ating ambassador doon yung mga Pilipino. So, let's hope in the next few days makausap talaga natin sila, no? Pero ang local manning agency yung nakipag-ugnayan sa barko at ang sabi nila, everything is there all right daw. Pero saan natin mapalayan sila. Pag ganyan po ang sitwasyon, sabi nyo nga po, iba to dun sa Houthi, na mayroon pa tayong 17 po ba na crew na nandoon pa rin. Eto po, ano po ang tansya natin dito? Mas madadalian po ba ang pagpapalaya sa kanila? Siguro dahil po galing ng Iranian naman hindi naman tutulad ng Iran is a legitimate government, no? Yung Houthi hindi kinikilala ng UN body, no? Pwede kong ipasa kayo sa isa sa mga mataas officials namin, yung head ng aming Middle East desk, no? Si Ambassador Boy Melicor, Assistant Secretary ang ranko niya ngayon dito sa DFA for Middle East. Ipapaliwanag niya dito yung political situation sa Middle East, no? Yung at saka paano tayo matutulungan yan na kasi kaibigan natin ng lahat ng bansa. Pwede ba? Ito si Asek Melicor. Alright, sige po. Magandang hapon po. Hi, Asek. Hello po. Ano po yung katanungan nila yung tungkol sa mga seafarers natin, yung 4, yung bagong kasama doon sa vessel? Opo. Kasi po I was asking Yusek de Vega kanina, how is it different yung kanila pong sitwasyon from doon po sa 17 pa po nating seafarers doon po sa may sa Houthi situation po compared this. Mas madali po ba kaya nating meron tayo kasing diplomatic relations with Iran. We have an embassy there and they are a legitimate government. And they are also announcing kung meron silang nakuhang vessel. In fact, yung ating embassy team, binigyan ka agad ng pagkakataon, I think today, para makapunta sa ministry. Pero kasi ngayon, umaga pa doon ngayon. So we still don't have yung initial reports nila about whereabouts at saka condition ng ating 4 na seafarers. Bukod pa doon, ito naman sila, they are not only the only seafarers doon, di ba? Meron ding Pakistani, may Indian yata, meron ding Estonian, so Russian. So hindi naman lang yan Pilipino lang. Opo. May kasamang ibang lahi rin. So I think naman ang Iran, saka wala silang one against us. Wala namang kasalanan yung mga tripulante yun. Opo. Yung crew, ang kanila lang is they were manning the vessel nung kinuha sila ng So, siguro, ang mangyari dyan, kagaya nung previous natin na case, na magkakaroon lang tayo ng usapan and then they will tell us why they got the vessel, why they hijacked it, and then they will set also the conditions for releasing the crew. So, hintayin na lang natin, ma'am, yung report ng ating embassy kasi the embassy was asked right away to coordinate. At saka nagpadala rin tayo ng note sa Iranian embassy to ask for details kung ano ba ang rason. Bakit ba kinuha yung barko o what did you kasi and this is it's a Portuguese flag container ship. Yeah, pero ang initial na sinabi ng Iran is mayroon daw link to Israel kaya kinuha nila. Madamay. So we will see po kung ano yung details talaga. They will give us that later. May dadagdag ako, yung sa Israel ngayon, nagpatas na sila kasi binanatan ng Israel yung base sa Syria. Opo. Ngayon naman, inulan na ng missile ng Iran. So parang parehong yan na. So pag-asahan natin na baka i-release na rin yung barko.
Opo. Dahil kasama yun sa... hindi naman sila parang Houthis eh. Kasi yung Houthi, doon sa Yemen, they want to be recognized as a legitimate government. In a way, they are, that's a political move. Dito, inosente lang mga Pilipino na kataon ng tripulante sila na isang barko na inakala nilang may connection sa Israel. No? So, ang magandang balita, sabi ng local managing agency, hindi sinasaktan ng mga kababayan natin. So, pasalamat tayo. Saka nanawagan na rin yung DFA at Secretary Manalo na huwag palawakin pa, huwag i-escalate yung hostilities, no? So asahan natin yan kasi kung bumanat yung Israel sa Iran, lalong malabo na papakawala ng Iran yung barko, no? So asahan natin na cooler heads will prevail. Okay. Since napapag-usapan na rin po natin ang Iran at Israel, Yusek De Vega, nagpaulan nga po ng missiles ang Iran sa Israel. Kamusta po ang mga kababayan natin sa Israel? I understand tuloy pa rin naman po ang repatriation efforts po ng pamahalaan? Tuloy po, since October pa yan, pero wala pang 300 ang umuwi. Kasi satisfied naman sila sa kalagayan nila doon. Kasi sanay na yung mga Pilipino, 30,000 sila, no? Sa Israel, sanay sila sa mga bomb siren, tago sa basement o yung tawag nila bomb shelter. At saka mataas ang kumpiyansa nila dyan sa Iron Dome ng Israel. So, walang nagpaparinig pa, ay takot-takot dahil magkakagera dito. Dahil habang may trabaho sila, hindi sila aalis dyan. Habang may trabaho pa para sa kanila. So, mabuting balita rin naman yun. By the way, may mga nagtatanong ano yung level ng Israel alert level. Hindi natin inaakyat, wala pang advice yung ating ambassador. It is alert level 2, meaning walang bagong deployment. Hindi tayo nagpapadala ng bagong worker doon. Pero hindi natin pinagbabawalan na bumalik yung mga dating, kunyari, magpakasyon ng trabador dito, pwede siya bumalik doon. Pero yung new deployment, wala tayong pinapadala. As for travel to Israel, there's no prohibition, but ang recommendation ng DFA, kung non-essential, wag na lang mag-travel kung saan ang pwedeng iwasan. Pati yung ambassador, sabi sa atin dun sa... Yusek? Yes. Di ba? Yung sabi ni Ambassador Laido na yung mga Pilipino palagi nilang binibigyan ng advisory na always be alert sa Israel. Follow the local regulations. Kung sinabi ng authorities, wag pumunta dito, wag pumunta sa area, wag pumunta or pag may siren, punta agad sa bomb shelter. So handa sila at walang mass repatriation, pero kung sino mga unti-unting gustong umuwi na, we can help them. May umuwi pa rin po ba? Like ngayon po, may bago po bang nagpaabot na gusto nila umuwi? May mga umuwi mga 2 weeks ago, mga 40 sila eh. Pero usually mga ganyan, mga naubusan ng visa, tapos wala ng trabaho, gano'n. Pero kung ang tanong mo, merong bigla ba nagparinig na gustong umuwi simula na nangyari itong hostilities? Wala pang nababanggit si Ambassador Laido. Siguro kung tumagal to at biglang more attacks o pinalalo ng Israel na biglang dumami yung skirmishes between Israel and Iran, baka dumami ang magpaparinig na gusto mo eh. Pero as of now, wala at gano'n pa man, our kababayan, they know what to do to keep safe in Israel. Apo. Yusek, pag-usapan din po natin itong isa pong Filipina naman na nasawi sa sunog sa Sharjah, United Arab Emirates. Ano po ang update on that? Well, yung asawa niya na nadala rin sa ospital, no? Although may 11 na iba na nasa ospital o na injured din, pero hindi out of danger, no? Yan, ang may hawak yan yung ating OWA at Department of Migrant Workers na para sa repatriation ng Pilipina, no? At saka nagkikipag-ugnayan sila sa mga pamilya, no? Diharamdam namin ng pagkatay ng ating kababayan. Pero
well, awan ng Diyos, hindi dumami, no? Kawawa naman yung mister, no, na siya rin nasunog, pero buhay, no? Buhay. Nandun siya, so hindi natin inuwi yung bangkay. Maliba ko silang dalawa, kung nga gusto niya umuwi ng Pilipinas, and then dadalhin niya with him yung labi ng misis niya. So, ganun po. Alam natin, hindi naman terrorist incident yun. But Yusek, so far, stable na po yung lalaki? Stable, yes. Opo. Let me check pa. In fact, baka marirelease na sa hospital. Pero is out of danger. Opo. At hindi pa po nakakapag-desisyon kung sabay na silang uuwi po ng labi ng kanyang asawa. Opo, tingin ko po kasi in that condition, di ba? I mean, hindi ka makagawa ng normal na isip, no? Pro-isipan, no? Hindi. Yes. So, our hearts are with that man, no? Yung ating konsulado sa Dubai at yung labor attaché doon nasa Dubai ay on top of the situation at I'll await their update. Report namin sa inyo kung ano yung update. Panghuli na lang, Yusek, panghuli na lamang po yung sa Hong Kong naman. Yung 2 Pinoy na na-injure sa sunog, kumusta rin po ang kanilang kalagayan? Well, meron, bine-verify pa namin kasi merong DMW yung population na to, no? Kasi may nagsabi, baka may namatay na Pilipino pero bine-verify pa namin, no? Pero yung dalawa, out of danger din, pero parang may balita na may nasawi, pero may hawak ng details na to yung labor attaché, no? Kaya bine-verify pa natin, no? So, ayaw namin magbigay ng announcement until definite tayo. Alright. Okay, Yusek, marami pong salamat sa inyong oras. Thank you for giving us an update. Salamat. Maganda. At gusto na namin i-assure yung kababayan na ginagawa namin lahat para sa ating mga tripulante na inahawak ngayon. Marami pong salamat sa inyong oras. DFA Undersecretary Eduardo De Vega. At mamaya po mga kapatid sa ating pagbabalik, makakasama naman po natin ang grupong Manibela at LTFRB. Kung kayo may gustong itanong, idulog, or just join us in our discussion, maari po kayong mag-post sa ating live stream or maari po kayong tumawag sa ating tanungan hotlines 8631-5788 or 8631-6674. Again, that's 8631-5788 or 8631-6674. Huwag po kayong bibitaw, magbabalik ang programang Sagot Kita. Nagbabalik ang programang Sagot Kita, kasama pong inyong lingkod Cheryl Cosim. Ang ating question of the day, kumusta ang inyong pagko-commute ngayong araw? Na abala po ba kayo? May nasakyan naman po kayo? Post nyo po sa ating live stream, gusto po nating marinig. At this point, ay ang pag-usapan nga po natin itong tigil pasada na isinagawa ng Manibela at ng Piston. And kasama na po natin, ayan, okay na ba tayo? Magkakasama po natin ang Manibela at maging po ang LTFRB maya-maya lamang. Although sa mga nauna na pong report, ang Cebu po ay hindi sumali dito sa tigil pasada. Pero humingi muna tayo ng update mula po sa ating correspondent na nakatutok sa sitwasyon sa may Quezon City. Kasama natin si Gerard de la Peña. Hi Gerard! Hi Cheryl, sa mga oras ito ay nandito sa East Avenue ang convoy nitong mga miyembro ng Piston at Manibela. At mga bandang 3:30 sila umalis ng UP Diliman. At dito nga ang daan nila sa East Avenue para makaraan sila dun sa tapat ng LTFRB kung saan balak nilang magbusina para ito nga yung form nila ng protest laban doon sa franchise consolidation program under the PUV modernization program. So ito ay parang first leg pa lang ng kanilang mahabang caravan papunta sa Menjola kung saan balak nila ay pagkaroon sila ng programa doon sa Menjola hanggang bukas. So ito medyo mabagal yung takbo natin dahil kanina ay hinarang ng mga pulis ng papalabas
pa lang yung itong convoy doon sa may UP Diliman. Nagkaroon ng konting hindi pagkakaunawaan. Akala ito para isaayos lang pala yung traffic. Kanina, Cheryl, nag-ikot din tayo doon sa may bandang Quezon Avenue kasi sinabi ng Metropolitan Manila Development Authority na may mga nakaabang na mga bus at mga sasakyan na pwedeng magamit ng mga pasaherong posibleng ma-stranded nga dahil dito sa ginagawang strike o tigil pasada. Pero kanina, Cheryl, ang nakita natin doon ay itong mga naka-standby na mga police personnel dahil kung maaalala natin, noong January ay nagkaroon din ng kaparehong rally itong Piston at Manibela. At doon pa lamang sa Welcome Rotonda ay hinarang na sila kaya hindi sila nakarating doon sa Menjola kung saan talaga nila planong magkaroon ng kilos protesta. So mamaya alamin natin kung haharangin muli itong mga protesters doon sa bandang Welcome Rotonda. Gerard, ano ang obserbasyon mo rin? Naparalisa nga ba yung ating transport system today? Alam mo, Cheryl, kaninang mga bandang 7:00 ng umaga, doon tayo naka-station sa Philcoa dito sa Commonwealth. Kasi dito yung sakayan ng maraming mga pasahero papunta dyan siguro papuntang iba't ibang bahagi rin ng Quezon City, sa may Quezon City Circle at bandang Kamuning. Yan. Kanina, nakita natin may mahabang pila ng mga pasahero doon. May mga pasaherong nahihirapan din makasakay. Tinanong ko yung mga nakabantay doon na MMDA personnel. Sabi nila, wala raw nag-strike doon sa mga rutang dumadaan doon sa Philcoa. At yung daw pilang nakita ko kanina doon ay normal daw iyon regardless kung may strike o wala. Pero Cheryl, may nakita tayong nakausap din tayong mga driver doon na ang sabi nila sila bumiyahe lamang nung rush hour para hindi naman mahirapan yung ating mga kababayan na papasok ng trabaho o papasok ng eskwelahan. Pero later today din daw ay sasali sila dito sa strike. At saka yung reason din nila kung bakit bumiyahe sila ng 1 o 2 ikot din kaninang umaga para raw at least may maipangkain sila ngayong araw na ito. Pero yun, to answer the question kung na-paralyze nga ba yung transport system ngayong araw na ito, hindi ko makita actually yung difference kasi yun nga observation ng mga pasahero. Regardless kung may strike o wala, mahirap talaga sumakay. So, ano ang tansya? I don't know kung nakausap mo ng LTFRB or yung pamunuan ng Manibela at Piston, gaano karami ang sumali? Dito sa ito siguro personal observation ko hindi ko sila naitanong kung ilan talaga yung sumali. Ang gauge ko lang dito, Cheryl, kung gaano karami yung jeepney nakapila doon sa University Avenue ng UP Diliman. Tansya ko dito, it's between 500 to 1,000 members yung sumali. At along the way, may mga magjo-join pa sa kanila. So, sa ngayon, hindi ko alam kung ilan talaga yung mismo magpoprotesta. Pero yung mga hindi bumiyahe ngayong araw na ito, may sinasabi kanina yung Piston. Hindi ko masyadong magets kung ano yung sinabi nila. May sinabi 80%, pero sabi nila 80% lang yung bumiyahe ngayong araw na ito at 20% yung hindi. Kaya siguro hindi rin masyadong ramdam nga ng publiko yung epekto ng strike. Lalo doon sa Commonwealth, Cheryl, marami doong mga jeepney at mga minibus, modern PUV na bahagi na ng mga kooperatiba at korporasyon. Ito yung mga siguradong hindi sasali talaga. So, tansya ng Piston, 80% ang bumiyahe ngayong araw na ito, at least doon sa Commonwealth. Siguro ang wala talaga doon sa wala pang mga kooperatiba. Kasi ang sinasabi, Gerard, okay, umabot na sa 70+% I think nationwide yung consolidated na. But if we're gonna talk about NCR alone, ang sinabi ay nasa 52% pa lang yung sumasali sa PUV modernization or yung sa consolidation. So marami-rami pa yun na hindi sumali. Oo, marami-rami nga yun. Napansin din ng LTFRB yan kahit nung December. Kasi di ba December 31 talaga yung isa dun sa mga deadline na isinet nila tapos na-extend na lang ulit. Sinabi nila parang medyo mabagal yung pag-pick up ng consolidation sa Metro Manila. Sa provinces, merong mga certain regions na 100% yung consolidation. Ngayon, ang depensa naman ng LTFRB dito sa
numbers dito sa NCR or siguro doon na rin sa ibang probinsya na hindi 100%. Itong nakikita nating mga consolidated na units ngayon, ito ay halos ito na rin yung mga nakikita na with sa pagpasada dahil 'di ba may panahon talaga na hindi allowed ang public transportation, may mga driver na nalugi so naisipan nilang bumalik na lang ng probinsya. So yung ibang mga prangkisa na nandito ngayon sa Metro Manila, hindi naman talaga nagagamit at itong around 52% na nag-consolidate, mukhang ito na talaga yung mga bumabiyahe sa ngayon. Pero alam mo Cheryl, makikita natin pagdating ng deadline kung magkakaroon ng significant reduction o yung significant na pagkabawas dun sa bilang ng mga bumabiyaheng mga jeepney kapag na-impose natin deadline na ito. Okay. Thank you for the update, GDP. Maraming salamat. Thank you. Ayan po si Gerard de la Peña. At this point, makakausap na po natin sa linya ng telepono si Ginoong Mar Valbuena, ang chairman ng Manibela. Hi, Sir Mar! Hello, good afternoon po. Ma'am, sino nga po ulit sila? Sorry po, maingay eh. Si Cheryl Cosim po, Sir Mar. Hi, Ma'am Cheryl. Opo, magandang hapon po. Kamusta po? Kamusta naman po ang Tigil Pasada? Matindi pong pangaharas ang ginawa sa amin ngayon na dadan! At sobrang naipit talaga kami. Buti na lang po, walang nagkasakitan. Problema lamang po talaga. Sila po naging cause ng traffic dahil sa maling ginagawa po nila. Sir Mar, ano pong klaseng panghaharas ang sinasabi niyong ginagawa po sa inyo? Dadan! Alalay! Alalay lang! Hindi kayo naghintay! Hindi nyo kami nintay dun eh! Konti lang, dahan-dahan! Hinarang po kami, paglabas pa lamang po ng UP, hinaharang na po nila. Dahan-dahan! Hinaharang po nila yung kanilang mga mobile car doon sa pintuan po ng sa gate po ng UP. Opo. Kayo naman po ay nakalusot. Nasaan na po kayong bahagi ngayon? Po kami. Dahil kawawa naman po yung mga maiiwan dahil iipitin na naman po kami. Titikitan na naman sila, i-impound na naman yung aming mga sasakyan at i-hold na naman yung aming mga kasamahan. Nasaan na po kayong bahagi ngayon? Nandito na po kami sa East Avenue ngayon. Tandahan! At Sir Mar, gaano karami ang sumali sa kilos protesta ngayong araw? Hindi po ng 1,000 ang sumamang jeepney. At nasa 8,000 po katao kami ngayon. Mga driver at operator, ma'am. And I understand, ang target nyo po ay makarating kayo ng Menjola. Aabot ba kayo? Opo, bago dumilim ay makarating na po kami ng Menjola. Sa tingin nyo po, aabot po kayo kung ganyan na sabi nyo nga po ay may panghaharas na ginagawa? Gagawin po na. Laban! Laban! Hello po, ma'am. Opo. Pasensya na kayo. Opo. Gagawin po namin yung makakaya namin na makarating kami. Talaga pong mainit ang laban. At ang lalo pang pinapainit ng pangaras po sa aming mga kasamahan. Opo. Hanggang batasan po, yung mga galing ng Rizal, Montalban, hinarang. Ang sinasabi po, Sir Mar, ni PBBM, wala na talagang extension yung consolidation sa April 30. Ano ho ang plano natin? Magtutuloy hanggang bukas lamang ang Tigil Pasada or i-extend pa po ninyo? Kaya po namin ito ginagawa ngayon. Paano po kung hindi para po mapakinggan po tayo? Ano po? Paano po kung hindi na po tayo pansinin ng pamahalaan? Ano po ba ang Hindi din po ito matatapos dito, Ma'am Cheryl. Hindi din po matatapos sa 1-2 araw na protesta. Ano po ang Kahit hindi na po kami bumiyahe sa susunod na araw. Ano po ang pinakaminsahe natin sa pamahalaan? Sana po magkaroon naman po ng puso ang ating presidente. Sana po mapakinggan niya yung hinaing ng mahihirap, hindi yung hinaing ng mga kapitalista, ng mga negosyante na magpapahirap lamang sa ating mga kababayan, lalong-lalo na sa mga super at operator. Ano ho ba ang inyong hinihiling na partikular?
Katulad po ng paulit-ulit naming sinasabi, Ma'am Cheryl, nakapag-modernize kami, nang hindi kami sumasali ng kooperatiba, nang hindi kami nagko-consolidate. Hindi kami nangutang, walang tulong na ginawa ang gobyerno, walang subsidy. At higit sa lahat, napanatili namin yung iconic look. At hindi kami nakapagtaas ng pamasahe dahil dito sa modernization na to. Mhm. So ang gusto nyo po ay wag na yung consolidation. Hindi na Pabor po kami kailangan. sa mahal na unit na nagmumula po sa China na ginagawa po tayong basurahan. Alright. Okay, Sir Mar, marami pong salamat sa inyong update at Opo, mga maraming kamusta na lang salamat din po at, kami ulit bukas. Pasensya na po kayo. Mabuhay po kayo. Maraming salamat po. Ayan po si Manibela Chairman Mar Valbuena. Mga kapatid, sali kayo sa ating discussion. Maari po kayong magbigay ng inyong komento sa ating live stream or maari rin po kayong tumawag sa ating tanungan hotlines. Susunod po nating mga kasama mamaya sa ating pagbabalik ang LTFRB. Huwag po kayong bibitaw. Magbabalik ang programang Sagot Kita. Mga kapatid, oras natin 7 minuto makalipas ang alas 5 ng hapon at nasa huling bahagi na po tayo ng ating programa. We've been trying to call Chairman Guadiz pero hindi po siya sumasagot sa telepono. So baka po busy. Ano po? Dito na lang tayo sa komento nyo po ating mga netizens. Si Ernesto Tandog, subukan nila sa April 30 na hindi na papasada ang traditional na jeep. Hindi nakapag-consolidate. Masisisi talaga sila ng mga commuter na walang masasakyan. Puro sila press release. Si Rodelyn Lopez, stay in po ako sa work ko po. Pero kawawa naman yung mga naapektuhan ng transport strike, lalo na yung mga kababayan natin na mababawasan ang sahod pag na-late sa trabaho. Si Mark Manario, parang usual na araw lang naman po dito sa Maynila. Marami pa rin po pumapasada o pumasada kaninang umaga. Si Shaila Santos, okay naman ang modern jeep. Maluwag, malamig, tsaka eco-friendly. Sa tingin ko, ang problema ay sa presyo. Baka pwede mas mura ang i-offer na modern jeepney. At katulad nga ng sinabi kanina ni Mar, ay ang sa kanila ay nakapag-modernize sila nang hindi kailangan i-consolidate at hindi galing China ang kinukuha nilang jeepney. So yun ang gusto nilang marinig ng pamahalaan. And we'll see until April 30, no po, kung magkakaroon ng solusyon dito. Dahil kung itong 52% pa lamang ang nako-consolidate, ang posible niyan, magkaroon talaga tayo ng kakulangan sa mga masasakyan ng ating mga commuter come the month of May. Si Dems Oliveros, masakit na katotohanan, mas pinaburan ng gobyerno ang mga negosyanteng mamumuhunan sa modern jeep, kaya mahihirap nating kababayan ang lumalaban ng patas. Mga kapatid, salamat po sa inyong pagtutok po sa amin. Hingan po natin ng kaunting komento si Chairman Guadiz. Hi Chairman, nasa linya na ng telepono. Hello, good afternoon, Cheryl. And Opo. Good afternoon po sa lahat ng mga nakikinig at nanonood po sa atin. Opo, Chairman, pasensya na. Quick na lamang po ito at kapos tayo sa oras. Medyo na busy po yata kayo at hindi nyo po nasagot yung aming tawag kanina. Kamusta po? Ano po ang assessment ng ating pamahalaan dito po sa isinagawang transport strike ng Manibela at Piston today? Cheryl, as early as 5 o'clock, nakamonitor po ako. Actually, on the ground, I've seen places like Baclaran and Quezon Ave and Commonwealth, which are the critical areas. Normal po ang flow of traffic. Wala pong paralysis in public transport. And wala po akong nakitang isa man lang na instance na nasabi po natin na nabitin po yung mga mananakay. In effect po, normal po ang traffic. Normal po ang dami ng mga public transport sa Metro Manila. So hindi po kinailangang magbigay po ng libreng sakay today ang mga LGU? Bagamat po ready ho kami, hindi ho kami nagpalabas ng mga sila for various reasons. One, kung sakaling ang kapusin. Two, in instances na manggulo po yung mga nag-strike ko ngayon at takutin yung mga jeepney operators natin na huwag bumiyahe, naka-standby lang po yung mga rescue buses namin na hindi naman ho namin nagamit
sa araw na to. Ang sinabi, kanina ay nakausap po namin si Mar Valbuena at sinasabi niya ay doon sila sa consolidation talaga tumatanggi. Nakapag-modernize daw po sila ng mga jeep na hindi kailangan galing China. Mas mura daw po ito, hindi nila kinailangang mangutang. Ano ho ang take nyo dito? Will there be any consideration? Cheryl, on the issue of consolidation, ang issue dyan is fleet management. Kaya nire-require namin yung mga operators ng isang rota na magsama-sama po for an effective management of the transport system. Case in point, Cheryl, ang dami mong nakikitang jeep, except on rush hour sa Makati, walang laman, 2, 3 lang. Bakit? Dahil nagkakanya-kanya sila. Ngayon, if an effective fleet management, dapat ang laman yan 8, 9, 10 para lumaki ang kita nila. That is one of the reasons. Plus, of course, less traffic. So, on the issue naman ng pagbili ng sasakyan, wala ho kaming ini-endorse na company who is selling cars. Number 2, we are not even telling the operators na bumili sila ng sasakyan. Ang sinasabi lang po namin, organize yourselves into a cooperative for effective fleet management. Tuturuan pa po namin sila later on kung paano po yung efficient na pagmamanage ng mga sasakyan pampubliko. So, buying of modernized vehicles is still out of the question. In fact, after 3 years pa po namin i-require yan. Alright. Siguro po, mensahe na lamang din po sa ating mga mananakay at maging sa ating mga jeepney drivers po na bahagi po nitong transport strike, Chairman. Unang-una po sa mga bumahagi po rito sa transport strike, inaanyayahan ho mag-usap po tayo of the 10 items requested to me by Piston po. Ano po ang tila issue na lang na hindi namin pag-consolidate o management. And mga manan po, rest assured po, kompleto po yung mga pampublikong sasakyan, hindi po kailangan ng rescue buses. And kami po ay palaging nakakalay dito in times of emergency. Yun lang po at maraming salamat, Cheryl. Maraming pong salamat sa inyong oras, Chairman Teofilo Guadis III. Mga kapatid, salamat po sa inyong pagtutok. Magsama-sama tayo bukas ulit, 4:00 ng hapon dito sa programang Sagot Kita